Narinig po natin ngayon sa Ebanghelyo kung paano takutin, paalisin at pagbantaan ang ating mahal na poong Jesus Nazareno. Sinabi sa kanya ng mga Pariseyo na ibig siyang ipapatay ni Herodes. Kung matatandaan po ninyo na pinugutan ng ulo ang pinsan ng ating Panginoon na si San Juan Bautista sa utos ng haring ito. Subalit kapansin-pansin na walang anumang bakas na pagkatakot si Jesus. Alam niya ang hirap, sakit at pagdurusa na kaniyang kahaharapin. Subalit ni walang anumang pag-aalinlangan at pagkatakot na namuo sa puso ni Jesus. Tuloy pa rin ang misyon para sa kanya. Walang pwedeng makahadlang sa kaniyang ministeryo. Ang pagpapagaling sa mga may sakit, ang pagpapalayas sa mga demonyo, at ang pagpapahayag ng mabuting balita ng kaligtasan. Para kay Jesus, hindi tao ang kaniyang kalaban, kung hindi ang masamang espiritu na pumapaloob at pumapasok sa katauhan ng tao. Uulitin ko po, para po kay Jesus, hindi tao ang kaniyang kalaban, kung hindi ang masamang puwersa ng kasamaan na pumapasok at pumapaloob sa katauhan ng tao. Maliwanag itong ipinahayag sa ating unang pagbasa, sapagkat ang kalaban natin hindi mga tao, kung hindi ang makapangyarihang pinuno at tagapamahala ng kadilimang namamayani sa sanlibutan ito, ang mga hukbong espiritual ng kasamaan. Mga kapatid kay Kristo, hindi ito nalalayo sa karanasan ni Kristo. Itong karanasang ito, nararanasan din natin sa kasalukuyan. Ang pagkakataon sa ating buhay na tayo po ay hinahamak, kinukutya, tinatakot, at pinipiga upang pigilin at ihinto ang kabutihang ating ginagawa sa kapwa. Subalit, huwag at kinukutya ng ating kamag-anak, kaibigan at mahal sa buhay dahil sa ating paglilingkod sa Diyos at sa simbahan. Ilang beses na po ba kayong pinanghinaan ng loob dahil sa mga hindi magagandang salita na inyong naririnig? Kita mo minsan sasabihin nila, taong simbahan pa man din yan, palaging nagdarasal. Bakit ganyan ang kaniyang buhay? Bakit ganyan ang kaniyang pag-uugali? Minsan kasi, kung kailan ka pa naglilingkod sa Diyos, mas maraming tao ang pinag-iisipan ka ng masama. Parang hinihila ka pababa, nariyang kaiinggitan ka, i-chismis ka, pagkukwentuhan ka, at minsan masasakit na bagay ang ibabato laban sa iyo. And the feeling is not good to be rejected. Pero hindi nangangahulugan na tayo ay susuko na. Rejection should not stop us from proclaiming the Word of God. Rejection should not stop us in serving the Lord. Masaktan man tayo sa ating paglilingkod, pero hindi dapat tayo susuko sa ating pagmamahal sa Diyos. Siraan man tayo ng ibang tao, hindi tayo dapat magpadala sa ating emosyon. Hilahin man nila tayo pababa, pero hindi tayo hinto sa mabubuting bagay
na ating ginagawa. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, lagi nating tatandaan na tayo ay naglilingkod sa Diyos sa pamamagitan ng tao. Kaya walang anumang dapat maging hadlang sa ating paglilingkod sa Diyos. Ang mga tao magsabi man sa atin ng hindi magagandang pananalita, dapat nakatutok ang ating atensyon sa paglilingkod sa Diyos at pagmamahal sa ating kapwa. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.